Nataranta ako nang bumagsak ako sa kandungan ni Lloyd. Akmang tatayo ako pero inikot niya ang braso niya sa bewang ko at kinuha pa ang dalawang hita ko at pinatong sa hita niya. Nakaupo na ako ngayon sa kandungan niya. Sobrang dikit na ng katawan namin at isang dangkal na lang ang layo ng mukha namin. Nagiinit ang pisngi ko. Sobrang bilis na rin ang tibok ng puso ko. Lloyd, baka may biglang makapasok. Nauutal na sabi ko. Tumawa naman siya. Nilak mo ang pinto, sweetheart, di ba? Kaya walang makakapasok. At kahit hindi nakalak, hindi naman sila papasok nang walang permiso ko. Napakagatlabi ako. May isang linggo pa lang kaming magkasintahan at hawak sa kamay, akbay at pekis pa lang ang nagagawa namin. Hindi ka ba komportable? Malambing na tanong niya at hinahalik-halikan na ang pisngi ko. Ang isang kamay niyang nakapatong sa hita ko ay humihimas doon. Kahit may nakaharang pang maong ay dama ko pa rin ang init ng kamay niya. Ano kasi, masasanay ka rin sweetheart dahil ikaw na ang baby ko. Natatawang sabi niya sabay kagat ng marahan sa pangako. Aw! Daing ko kahit hindi naman masakit ang kagat niya. Napanguso pa ako sa sinabi niyang ako na ang baby niya. Corny man pero kinikilig ako. Pakis naman sweetheart. Malambing na ungot niya at parang nangihingi lang ng candy. Humuso ako. Ayan na humali ka na nga Pero gusto ko sa lips. Nag-ingit ang pisngi ko. Kakain ko lang at hindi pa ako nagtutoothbrush. Nakakaya naman siguradong may naiwan pang amoy ng tortang talong at daing na bango sa bibig ko. So kung nakapag-toothbrush ka na, papahali ka rin sa kanya? Singit ng isang boses sa kabilang bahagi ng utak ko. Parehas lang tayo, sweetheart. Nakangising sabi niya at hinawakan ng pisngi ko at pinaling paharap sa kanya. Ginala niya ang mata sa buong mukha ko at nagtagal sa labi ko. Gahibla na ang layo ng labi namin. Napalunok ako. Sa huli ay wala na akong nagawa kundi hayaan siyang halikan ako. Sobrang init ng mukha ko at pakiramdam ko nga ay nanginginig pa ang kamay kong nakahawak sa damit niya. Ang init ng labi niya at ang lambot. Maharot ang galaw ng labi niya. Ako naman ay ginagaya-gaya lang siya. Nag-aalangan pa nga ako dahil baka mali ang ginagawa ko. Pero wala naman siyang reklamo. Aw! Daing ko at tinulak ang mukha niya. Kinagat niya kasi ang labi ko. Sinabahan ko siya ng tingin, pero nginisian lang niya ako. Bakit nanghangagat ka pa? Angal ko. Kasama talaga yun, sweetheart. Natatawang sabi niya at hinaplos ng hinlalaki niya ang ibabang labi kong kinagat niya. Wala namang sugat Namula lang. Aniya, sabay kabig mula sa bato ko at siniila ko ng halik. Mas malalim na ngayon, mas maharot at mapusok. Daing ko dahil halos mapugto na ang hinigaw sa lalim ng halik niya. Hindi ako magkanda tuto sa pagtugon para siyang gutom. Mapangahas pa niyang ipinasok ang dila niya sa loob ng aking bibig at gumalugad doon. Tinudyo-tudyo pa niya ang dila ko. Pakiramdam ko, nagliliyab na sa init ang mukha ko. Pero, unti-unting natatangay na ako at nalulunod na sa halik niya na sinasabayan pa ng kamay niyang gumagala at pumipisil sa katawan ko. Ngunit, napasinghap ako nang maramdaman ng kamay niyang nasa ibabaw na ng dibdib ko at pumipisil. Napadilat ako at tumiwalay sa labi niya at tumingin sa kamay niyang nasa ibabaw ng dibdib ko. Nag-init muli ang pisngi ko. Bakit nandyan na yung kamay mo? Bulalas ko at inalis ang kamay niya. Kumagat-labi naman siya pero may pilyong ngiti na lalong ikinainit ng aking muka. Wala pang ibang kamay ang nakahawak sa dibdib ko kundi kamay ko pa lang. Sorry sweetheart, nadala lang ako, sabi niya. Pero halata namang hindi bukal sa loob niya ang pagsasorry niya. Ang pilyo ng ngiti pangisi pa. Gumuso ako at inayos ang damit pero napansin kong nasa dibdib ko ang kamay niya habang kagat ang labi. Nag-angat naman siya ng tingin sa akin at kumisi. In fairness, malambot siya. Komento niya, nagiinit ang pisngi nangumuso ako. Siyempre, totoo to, no? Di naman to fake. Talaga? Patingin nga. Kung hindi mo na itatanong, magaling akong kumilatis kung totoo ba o peke ang isang bagay. Mapapawaw na sana ako sa sinabi niya kaso napagtanto ko, agad na inuuto lang niya ako. Gusto lang niya makita ang bubis ko. Inuuto mo lang ako, gusto mo lang makita tong bubis ko Saka hindi mo naman kailangan ng tingnan, totoo talaga to. Tumawa siya. I know, halata naman at excited na nga ako makita yan. Gumuso ako kasabay ng muling pag-iinit ng pisngi. Asa ka, napatili ako ng kagatin niya ang pisngi ko.
Dahil sa pagpupumilit ko ay pinayagan na ako ni Tatang Lloyd na maglakad-lakad dito sa labas. May gagawin pa pala siya tapos nilalandi pa ako. Ang masama pa, baka mamaya bumigay ako. Dito lang ako umiikot sa pool area ng mga bata na masayang naglalangoy sa tubig. Ang ibang mga bata ay nagpapapicture pa sa mga higanteng cartoon figure. Nilabas ko na rin ang cellphone ko at nag-selfie din. Nang magsawa ako ay garden naman ako pumunta at nagpicture-picture din. May mga ilang guest din ang naroon. May maliit na altar doon na may sinding kandila kaya nagtanda ako at nagdasal na rin. Dati walang ganito ngayon meron na. Sa labi naman ako naggagala. Binabati ako ng mga staff na nakakasalubong ko at ma'am ang tawag sa akin. May ilang guest na naroon rin. May pamilya, barkada, magjowa. Oh, look who is here, Sisi. Nilingon ko ang matinis na boses ng isang babae na pumipiyok pa. Napataas ang kilay ko. Si Lester pala, Leslie. Ang bakling na schoolmate ko din noong college. At best friend ng karibal ko na si Sheila na kasama niya ngayon at nakataas ang kilay na tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Nakasuot siya ng pink na dress na lampas hanggang tuhod. Napansin kong pumuti siya at lumaki ang dibdib niya na halatang gawa. Medyo nag-iba din ang itsura niya. Ang dating medyo plakadong ilong ay tumulis na at medyo pouty ang kanyang labi. Mukhang guest din sila dito. Hello, Aliana! Pasweet na bati sa akin ni Sheila at ngumiti, pero halata namang pinaplastic niya ako. Hi, Sheila and Lester! Balik bati ko din at plastic na nginitian ko din sila. Leslie, not Lester. Ang pasmado ng bibig mo, ante Tumitirik-tirik ang matang sabi ni Lester. Inikutan ko lang siya ng mata. So, what are you doing here, my dear former rival? Trying hard na pag-i-Ingles sa tanong ni Sheila na nakangisi pa. Halata namang tinutuyan niya lang ako. Nagtaas noo ako. Matangkad lang siya, yun lang. Kasama ko ang boyfriend ko. O-M-G! May jowa ka na, ante? At sino naman? Chismosang tanong ni Lester. Malamang yung tambay sa kanila, sagot ni Sheila at humalakip-kip pa. Ang tinutukay niya ay si B-Boy. Kasagsagan na nanliligaw sa akin noon si B-Boy nung college ako. Tapos nalaman niyang tambay lang si B-Boy kaya yun ang pinang-aasar niya sa akin. Ew ka ante? Laka, taste sa lalaki? Sa tambay ka pa talaga pumatol? Marami akong boylet. Give ko sa'yo ang isa if you want. Ni Lester na nakatikwas pa ang mga daliri. Inikutan ko sila ng mata. Wala pa rin silang pinagbago lalo na tong si Sheila. Pulis ang boyfriend ko, no? Hindi tambay. Buwelta ko. Ay, shala. Pulis naman pala. Baka naman, pipitsuging pulis yan, Ano ba yan, Aliana? Talunan ka na nga sa pageant, pati ba naman sa lalaki, talunan ka pa rin? Bakit hindi mo ako gayahin? Alam mo ba kung sino ang naliling sa akin ngayon? Ang pinaka-hot at pinakagwapong congressman lang naman na si Ray Eduardo. Dapat mga ganun lalaki ang pinapatulan mo, may pangalan at kilala. Hay, kung sa bagay, sa estado ng trabaho mo na eskwelahan at bahay lang, di ka talaga makakatagpo ng kagaya ni Congressman Raymart. And you know what? Siya ang kasama ko dito ngayon bilang companion niya. May imimit siya, iba't ibang kilala at malalaking tao para sa charity niya. Siyempre, ang mga kagaya ko ang dapat niyang ibalandra sa madla. Ang lakambini ng lalawigan. Proud na proud pa nasabi ni Sheila at pumost pa. Yung post niya noong nanalo siya sa Kureke ka dyan, Sisi. Segunda naman ni Lester na pumalakpak pa at kunwaring pinuputungan ng korona si Sheila. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Kilala ko ang congressman na tinutukoy niya, si Congressman Raymart Eduardo. Sikat siya kasi gwapo, matipuno at mapagkawang gawa. Halos lahat yata ng babae pinagpapantasyahan siya. Maliban lang sa akin, di ko bet ang congressman na yon. Pakiramdam ko, pakitang tao lang siya. Nasasangkot din kasi siya sa iba't ibang kontrobersya. Gaya ng protector daw siya ng mga drug lord at smuggler dito sa lalawigan namin. Pero wala namang matibay na ebidensya. Nalilink din siya sa kung sino-sinong babae, artista, modelo o beauty queen. May chismis-chismis mga noon na may mga anak siya sa iba't ibang babae na tinatago niya lang. At kung totoo nga sinasabi ni Sheila ay baka siya na nga ang next na aanakan.
Parang nalilink lang sa'yo si Congressman. Feeling mo naman naka-jackpot ka na eh. Eh, di ba? Maraming babae yon at marami nang naaanakan. Pag mong sabihin, gusto mo ring magpaanak sa kanya. Oh my gosh! Sabi ko at kunwaring tinuptop ang bibig. Hoy, hindi ako ganyan, no? At hindi totoo yung mga sinasabi mo tungkol sa kanya. Chismis lang yan. Teacher ka pa naman tapos nagpapaniwala ka sa chismis. I know, naiinggit ka lang sa akin dahil representative na ako ng lalawigan natin sa upcoming national pageant. Di ba matagal mo ng pangarap yun? Kaya lang, hanggang pangarap mo na lang yun at hindi na matutupad dahil bansot ka. Inis na sabi niya sa akin. Nagpanting naman ang tenga ko. Hindi ako naiinggit sa'yo, no? Eh ano naman kung ikaw ang representative ng lalawigan sa national pageant? Bakit? Sure ka bang makakapasok ka sa first cat? Eh, maraming mas maganda sa'yo. Mas sexy at matalino. Eh ikaw, matangkad ka lang at gamunggo ang utak. Retokada pa. Sana sinama mo na rin iparatoke ang utak mo. Bobo! Nakapamewag na sabi ko at tinaasan siya ng kilay sabay irap. How dare you? Patiling sabi niya at akmang susugurin ako pero gumit na si Lester sa aming dalawa. Oh, wag kayong mag-away na dalawa. Kakahiya, beauty queen at teacher pa naman kayong dalawa. Ang dami pang nakatingin sa inyo. Lalo ka na Sheila, maraming nakakakilala sa'yo, bruha ka. Mahinang asik sa amin ni Lester. Doon ko lang napansin na nakatingin na sa amin ng mga naroon. Si Sheila ay agad nang umiti at kumaway pa sa mga tao. Akala mo kung sinong santang di makabasag pinggan. Plastikada talaga. Umirap na lang ako sa hangin. Muling bumaling sa akin si Sheila at pinantilatan ako ng mata. May araw ka rin sa akin, bansot. Mahinang asik niya. Wala akong pakialam sa'yo, pangit. Matatalo ka kasi, bobo ka. Nandidilat din ang matang sabi ko. Nakakagigil siya sa inis. Kung mga college student pa kami, malamang. Kanina pa kami nagbabagan. Nagigigil din ako sa kanya eh. Ang sarap niyang pagsasampalin. Sheila, nandito ka lang pala. Sabay kaming napalingon sa papalapit na congressman. Kasama siyang mga bodyguard na malalaki ang katawan. Ngayon ko pa lang siya nakita ng personal at medyo na-starstruck ako. Gwapo nga siya sa personal, matangkad at malaki ang pangangatawan. Pero mas lamang sa kanya si Lloyd ng ilang paligo. Mas malakas pa rin ang dating ng boyfriend ko kahit matanda na. Tumingin sa akin si Congressman Raymart. Saglit na nahula ang ngiti at titig na titig sa akin. Nailang naman ako. Hindi ko alam kung ingitian ko ba siya o babatiin. Pero kakaiba talaga ang nararamdaman ko sa titig niya. Hello po, Congressman. Sa huli ay bati ko na lang at kiming humiti. Nakakaya naman kung hindi ko babati at syempre kilala at controversial na politiko dito sa lalawigan namin, si Congressman. Hi, I'm Congressman Raymart Eduardo and you are? Pagpapakilala ng congressman at inilahad ang kamay. Malapad din ang ngiti niya at tila nangingisla pa ang mga mata. Aliana po, Congressman. Isa akong guro sa bayan ng Inobensya. Pagpapakilala ko rin sa sarili at inabot ang kamay niya para makipagkamay. Bahagya pa akong napaigtad ng pisilin niya ang kamay ko. Parang kinikilabutan ako na ewan. Kaya binawi ko na ang kamay ko. Oh, teacher ka pala? That's nice ha? Pero hindi halatang teacher ka. Mas mukha kang commercial model. You are so beautiful, Aliana. Anang congressman na gumagala ang mata sa mukha ko. Ray? Singit ni Sheila at kumapit sa braso ng congressman. Sheila naman, hindi mo sinabi sa akin na may kaibigan kang maganda. Ah, ngayon lang kasi kami nagkita ulit, Ray. Nagulat nga ako, nandito din pala siya. Kaya hindi ako agad nakasunod sa'yo kasi nagkamustahan pa kami. Right, Aliana? Pilit ang ngiting sagot ni Sheila tumingin sa akin. Pinalakhan ko lang siya ng mata. Tila ba siya'y nagbabanta na wag ko landiin ang lalaki niya? Kanyang-kanya na yan. Mas hot naman ang tatang Lloyd ko. Pilit din akong umiti at tumango. Gano'n na nga po, Congressman. Oh, I see. Wait, mag-isa ka lang ba? Kung wala kang kasama, you can join with us. Alok ng congressman. Actually, kasama niya ang boyfriend niya, Ray. Agad na sabat ni Sheila na para bang tatanggapin ko ang alok ng congressman na sumama sa kanila. Nawala naman ngiti ng congressman. Ah, may boyfriend ka na pala? Tila dismayadong sabi niya. Pilit na ngumiti lang ako at tumango. May lumapit na isang babae at kinausap ang congressman. Dumating na daw ang inihintay nilang bisita. Nagpaalam ang congressman sa akin at kita na lang daw kami next time.
in his dreams.